O, tignan natin kung ano yung deserve daw ng Pilipino at ano yung meron yung mga Pilipino. Bakit kaya? May nagtanong ba kung bakit hindi akma yung deserve tsaka yung nakukuha ng mga Pilipino? Hindi kaya may kinalaman ito sa kung paano kumilos yung mga Pilipino? Gawin nating example yung kalan. Pwede bang magalit ka sa kalan dahil hindi siya nagbibigay ng apoy o init kasi hindi ka naman naglagay ng panggatong na kahoy doon sa kalan? Hindi, 'di ba? It does not make sense. So, ibig sabihin, may kailangan ka munang ibigay na kapalit before ka makatanggap ng kahit ano. And that's what's happening sa Pilipinas. We are so entitled of the good things that we never have. But we cannot give the equivalent exchange na dapat nating gawin muna para makuha yung magagandang bagay. Paano tayo makakakuha ng magagandang bagay kung tad-tad tayo ng mga ganitong klaseng Filipino citizen? We have been paying the tax for so long, and kami hindi pipisuhin ninyo! Daming tax 2010! Itapakain kita o problema lang yan! Tama! Do you own the sidewalk? No! On the sidewalk! Should I continue? Tara, dagdagan pa natin! O, di ba? Kaya nga nandun yung pulis para panatilihin yung kaayusan. Pero kayo, dahil marami kayo, hindi na kayo dapat sumunod sa authority. Ay! Rally sa flood control kasi nagbabaha. Tapos ang ginagawa ng mga rallyista nyo, nagtatapon ng kalat sa estero. Eh di nagbaha pa rin. Mga gunggong talaga ng Pilipino eh. Hindi naka-align yung ginagawa nila doon sa gusto nilang maging goal because obviously iba yung gusto nilang maging goal. Yun yung utuin yung mga Pilipino kasi nga mangmang tayo, 90% functionally illiterate. And to gaslight us, na isipin natin na sila yung magiging solusyon doon sa problema ng bawat isa sa atin. Imbes na i-uplift nila tayo, tinatanggal nila tayo doon sa equation na tayo yung dapat magbago para umangat yung Pilipinas. This is Pinoy Extreme.